from General Santos City. GMD, Jennifer Provido. The screen is yours, GMD. Yes, good morning everyone. Are you all excited? Comment naman kayo dyan ng yes kung nakikinig kayo. Kasi parang naka-on lang yung cam pero hindi attentive. O, umpisa pa lang. Hindi ako galit. Sinasabi ko lang. No? So, good morning sa lahat. I hope happy Monday. Happy Monday talaga, no? Ako always excited. Kahit pa kanina ko lang nalaman ako pala ang magto-talk today. No? So, good morning and welcome sa lahat natin mga distributors. Please, share nyo yung link natin sa mga downlines, di ba? Kasi sayang naman pag hindi sila nakarinig nitong topic natin na ito. Every Monday should be, anong tawag mo dyan, yung habit na natin na umattend sa mga ganito. Kasi yung iba nakakalimot pa, kailangan pa i-remind. But then again, yun nga, marami pa rin sa mga distributors kulang ang awareness no sa business natin, but I hope lahat ng mga nandito maraming matutunan today, no? I guarantee you. And we are also excited na na i-share sa inyo and share sa inyo yung mga experiences na ng Discovery Samal ano natin qualifiers. Ayan. Kasi ang ganda talaga ng Discovery. Kulang yung time namin doon, kulang ang pag-iikot at saka kulang ang pag-enjoy, pero sadyang ganon, 3 days, 2 nights lang talaga ang kaya ibigay ng corporate natin. But then, pwede naman tayong mamasyal doon, di ba? Balik tayo na tayo-tayo lang. Ayan. Tayo naman ang gumastos, huwag laging umasa sa corporate. No? Pwede rin naman gumala na tayo gumastos basta kumita na ng malaki. Yes or yes? Okay. So, ayan. So today, another Monday mindset workshop natin, and I hope no everyone ready na para makinig, no? Kung ano mang ginagawa ninyo, set aside lang muna, sandali lang naman, mabilis man ako magsalita, di ba? Habulin niyo ako, hindi niyo ako mahabol, mabilis talaga ako magsalita. So, sandali lang ito. But I assure you, marami kayong matututunan today. So, ang title ng topic ko is, ayan, The Weight of Success. Ayan. Ano ba yung the weight of success? So, by the way, sa mga baguhan, no, dating background ko po, empleyado ako, no, I know maraming mga baguhan dito na hindi pa nakarinig kung anong story ko, but simple lang, ang pinanggalingan ko, dati akong empleyado for almost 7 years, and 2007 sign up ako, hindi ko man naintindihan, di ba, kung ano talaga ang lifestyles, but finally, no, sa kaka-attend ko ng mga functions at mga trainings, parang nabuksan yung isip ko na this is the best opportunity. That is why 2009, nag-decide po ako na gawin ng full-time ang lifestyles at wala nang urungan yon until today. So I've been uh, here for 15 years na ginagawa full-time, no? 17 years na registered. But walang regrets, as in sobrang grateful talaga ako na napunta ako sa opportunity na ito kasi wala na akong mahanap na iba pa, no? Walang kasing ganda ng opportunity na ito. Kahit sino pwede, kahit sino, as long as willing kang matuto dito, willing kang mag-aral, willing kang ibigay yung best mo, talaga naman, no? Magiging successful ka dito. But ito yung topic ko, ano ba yung weight of success, no? Gaano ba kabigat? Ano ba yun, no? Ganun ba? So, oh wait, okay. So, tanong. Ayan, maraming tanong dito. Ayan, sorry kasi medyo may technical ano. Ayan, oh, may instruction pa. Who wants to be successful in this business? Type me daw. Diyan sa chat box natin. Sino bang gusto magiging successful? I think everybody wants to be successful in this business. Yes or yes? No? Me talaga, mister. No? Me, lahat tayo gusto naman, no? Unless parang wala kang ano, nung pumasok ka dito, wala ka talaga sa Bisaya pa wala animo. No? Parang wala kang awareness, no, kung ano yung pinasukan mo. But sa lahat na nakakita ng opportunity at naintindihan, gusto magiging successful. Yes or yes? Oh, yes, no? So, next question. Do you want to be a global marketing director?
Siguro sa iba, hindi pa nila naabot ng isip nila yon. Pero yung iba, nung time na nakita nila yung ladder of success, yun ang talaga ang gusto nila kasi nakita nila yung 1 milyon, di ba? At nakita at narinig nila yung mga successful leaders natin, mga GMDs natin na sobrang ganda ng buhay ngayon at maganda yung naibigay na nabuhay sa mga pamilya nila. Kaya gusto na rin natin maging global marketing director. Tama ba? Oh, type yes daw dyan sa chat box natin. Dapat pabilisan ng chat ito para maraming maano, no? So next, ayan, mabagal yung internet namin, pasensya na. How long have you been working in this business? Yun na, nung pumasok ka, until today, how long na ba yun? Oh, gaano na ba katagal yun? Type mo nga dyan sa chat box kung ilang years ka na sa lifestyles or months. Tingnan natin kung sino pinakamabilis mag-type. Si Joanna, 2 years. Oh, si Lucille, 2 years. Oh, halos 2 years, 2 years sa mga naging ano, 4 years, 3 years, 5 months. Si Anna Marie, yung iba, 5. We don't know kung months or years. Basta 5 lang. Tama ba? O, ilang taon ka na dito sa business? Tinitingnan ko yung mga ano ninyo. No? Sana naka-open yung mga cam ng lahat. Sana sumagot ka rin dyan sa, sa chat box. Tinitingnan ko. Pag years, pag sabihin mo 10, wag mo na sabihin kung months yun or years. 'Di ba? Para may hulaan din dito na na factor. So, ayan, gaano ka na ba katagal sa lifestyles? Ako 17 years na registered. Pero sobrang tagal na, akala ko parang kailan lang yun. Ang bilis ng panahon, tama ba? Matagal na po. O, yun ang pinaka-safe na sagot. Ilang years ka na dito? How long have you been working in this business? Matagal na. Kung ano man yung matagal, depende, no? Subjective na. 8 years na, sinabi talaga ni Tita Lynn, no? 8 years na. Next is, ayan, mabagal, no? Have you faced a lot of challenges and hardships during those years or months na nandito kayo? Naranasan nyo na ba? Nagkaroon ng challenge or paghihirap sa pagbibuild ng business? Grabe, no? Paghihirap talaga. Yes, of course. Kasabay yan dito sa atin kasi hindi ka naman magiging ikaw ngayon kung wala kang pinagdaanan. Yes or yes? Ayan, di ba? So, I think lahat, no? Nakaranas na ng challenges. Even 1 month ka pa lang dito, may challenge na. Tama ba? Pero yung challenge na sinasabi natin, yung mga mabibigat na challenges, no? Kung ano man yon, no? Ang naranasan mo, ah, try natin makinig sa topic na ito, no? So, ayan. Next is, Cheren, what was the most difficult challenge that you had overcome? Ano kaya yun? Huwag yun nang i-type dyan, ha? Huwag na kayong mag-type sa chat box natin kung ano yung pinakamahirap na naranasan nyo na challenge dito sa pagbibuild natin ng business. Ako, pinakamahirap na challenge yung pag-overcome sa sarili ko. Early days pa ng pagbibuild ko ng business. Yun talaga yung pinakamahirap for me. No? I don't know kung ano sa inyo. Baka yung iba, you know, family, yung iba siguro pera, whatever, no? Kanya-kanya tayo ng definition din ng bigat at saka kung ano man yung challenges. So, was there a time that you got so tired and felt like giving up? Naranasan nyo na ba yan? May panahon ba na ganun? No? Na parang na pagod ka na at parang ayaw mo na. Type yes nga dyan kung tama. No? Yes, tired but not giving up. Yan naman ang attitude dapat, no? Pero 'di ba, may panahon talaga na parang napagod ka na, ayaw mo na. Pero sa susunod na training, andun ka na naman. No, present ka na naman. Hindi mo matiis. Yes or yes? Tama ba 'yon? Oh, pagod ka na, pero sa susunod na meeting, nandun ka na naman. Kasi nami-miss mo yung mga taga-lifestyle. Tama? Kasi doon mo lang nararanasan yung happiness na kakaiba. Yes or yes? Oh, I hope na feel mo yan, di ba? Dapat masaya tayo sa pagbibuild natin. May challenges, tanggap natin yan. Kailangan maintindihan natin na part lang yung challenges na yan sa pagbibuild natin. No? So, I hope no walang magi-give up. Challenge lang yan, no? Can you still see yourself becoming a global marketing director, no? Kahit pa maraming challenges,
'Di ba? Kahit pa parang gumagapang ka na ngayon sa hirap ng pagbibuild, 'di ba? Sana nakikita niyo pa rin yung sarili ninyo na magiging global marketing director kayo. Yan, no? Kailangan. So, ano pa? Ang tanong dyan is, when? Kung nakita niyo man yung sarili ninyo na magiging global marketing director kayo, kasi yun naman talaga ang ultimate goal ng mga distributors, kailan yun? Kasi baka masyado nang matagal. Yung iba, grabe na, 2 digits na yung tinype na years nila. Dito, 2 digits na. 'Di ba? Hindi na months at saka ano ang pinag-uusapan dito, digits na. Ay, grabe naman, no? Grabe. Sana naman matauhan na, no? Yung mga medyo matagal-tagal na, no? Kailan ba? Meron ka bang naiisip or meron ka bang tina-target na years sa pagiging global marketing director mo? Dapat meron, okay? So, ano bang most common na challenges na pinagdadaanan ng isang distributor? Common. Siyempre, rejections. Hindi lang yung hindi lang yung rejection sa family, 'di ba? Marami-raming rejections din tayo dito. Rejection sa friends natin, rejection sa mga prospects natin, 'di ba? And even sa downlines, may mga rejections din tayo kahit downlines na natin 'yan. And of course, rejection, ikaw mismo ang nagre-reject sa sarili mo. 'Yun ang pinakamahirap doon, 'di ba? Oh, so rejections, ito yung mga common, 'di ba? Prospecting, magbibigay ka lang ng flyers, ayaw nga tanggapin, 'di ba? Kaya we don't encourage na basta lang, no? So, number one dyan, ano ba yung rejections? Distributors often face rejection from those closest to them, which can be particularly disheartening. Feeling down ka kaagad pag na-reject ka, no? Ng mga taong mahal mo sa buhay, kung sino pa yung ini-expect mo na makakasama mo dito or magsusupport sa'yo, sila pa yung nagre-reject sa'yo. So this lack of support from family and friends can greatly affect self-esteem and motivation. Yeah, it could be, no, na maging reason para manghina ang isang distributor, 'di ba? Yung na-reject ka ng mga taong nakapalibot sa iyo. But ako in my early years or months, no, sa pag-build ko ng business, paggawa ko yung nag-decide na ako, grabe yung rejection ko from my family. Pero alam nyo, hindi ako nag-give up. Ginawa ko na motivation. Yon, ginawa kong motivation yon para mas lalong pag-ibigan ang pag-build ng business. So sana ganun din. So ano ang next? Rejections and then yan, negativity. A negative environment can significantly impact a distributor's morale. But what's worse than that is internal challenges. Ayan, yung ikaw mismo ang nag-negative sa sarili mo, meron kang self-doubt, no? Natakot kang mag-fail dito, or marami kang negative self-talk. Oh, that can significantly impact a distributor's mindset. So, sabi nga, kung meron ka mang support system, no? Yung nagsusupport sa iyo. Unang-una dapat ikaw magsusupport sa sarili mo, 'di ba? Kaibigan mo dapat ang sarili mo kasi kayo na nga lang, 'di ba? O yung lahat ng nakapaligid negative na, negative pa yung sarili mo. Dapat best friends kayo. Tama? Kasi yun ang pinakamahirap na. So, kailangan pag nakakaranas ng ganito, 'di ba, ng negativity, you know na where to go. Alam niyo na kung sinong dapat kausapin. Kausapin yung mga tamang tao para ma-shift naman yung utak mo, hindi lumala, 'di ba? Kasi kung maling tao yung nilalapitan natin, magtotok ka ng negative or whatever, nakakaranas ka ng negativity, wala, lalo lang if fuel lang nila 'yan, lalo kang magagalit sa sarili mo, lalo kang magagalit sa sitwasyon mo. So, walang mangyayari sa iyo. Dapat you go to the right person. So, negativity next is ayan, inconsistency. Bakit nagkakaroon ng challenges dito, 'di ba? Ito yung challenge mo, inconsistency. Bakit hindi mo matuloy-tuloy talaga? Sabi diyan, maintaining regular, productive work habits is crucial for success in our business. Kasi consistency talaga is very important. Nagiging kabaliktaran ka, inconsistent ka. Ngayon magtatrabaho ka, bukas hindi na naman. 'Di ba? This week attend ka ng mga trainings, next week sabihin mo, pagod na ako, sa susunod na naman ng linggo, napakagastos. Attend lang yan ha. What if magtrabaho pa, 'di ba?
So many distributors struggle with inconsistency. At tama talaga yan, working only when they want to and taking breaks more than they need to. So dyan nangyayari yung, kaya maraming nagko-complain ng mga distributors. 'Di ba? Bakit walang nangyayari sa business nila? Ang tagal nila ma-promote, 'di ba? Nauubusan sila ng finances nila, ng pera. Bakit? Because of inconsistency. Bakit nagkakaproblema ang distributor? Dahil dito, 'di ba? O pag walang trabaho, walang kita tayo dito, yes or yes? Kaya kailangan consistent yung pagtatrabaho para consistent yung kita natin. Creating work habits, consistent work habits, creating work habits is very important in this business. Crucial nga daw yan eh. Kasi importante yung habit talaga natin. No? Sabi dyan, prospecting. Instead na mag-prospecting, prospected ka. Bakit? Prospecting ka online hanggang sa nalulung ka na lang sa FB, sa YouTube, sa TikTok. Yun ang nangyayari sa'yo. Kaya yung work mo na dapat na mag-STP or prospecting talaga ng totoo, nawawala na yon. So, ayan pa, STP, instead of STP, sleepy ka na, no? Nagiging slang na yung ano mo, yung STP mo, sleepy na. So, kakaiba din. Sabi nga kanina, maaga, sabi ni IMD niya sa early na ano namin, workshop, no? Bakit daw ako nagsasabi lagi sa kanya na maaga pa, natutulog ka na. Patas lang naman tayong dalawa. Sabi ko, pag alas 9, antok na rin ako, pero hindi ako nakakatulog kaagad. Naantok lang ako, no? Inaantok lang ako. Pero si IMD talaga, kailangan niya ng matulog or else, salita ka man ng salita dyan, wala siyang naintindihan. Sayang yung laway mo. Diba? Pero tama yun sa kanya, matulog ng ano. Pero pag tumatanda na daw, hanggang 5 to 6 na lang hours, ganon. So bilang ka, ha? Kasi pag masyadong mahaba din ang tulog, naku, no, iba na rin yan na sign. 'Di ba? So, kailangan ng tulog, oo. Pero hindi yung dapat nag-STP ka, sleepy ka na, no? So, hindi pwedeng ganyan. Next is, ayan, lack of focus. Distributors often forget that we have the best products, no? And the best opportunity in the industry. Instead of thinking of ways to grow their business and earn passive income, they think of other sources to generate active income. Ito talaga, nagtataka ako. Sinasabi, this is the best opportunity, pero busy kakahanap ko anong pwedeng gawin. 'Di ba? Meron nagpapaalam, magbenta muna ako ng kung ano-ano. 'Di ba? Magbenta muna daw ng kung ano-ano para daw may pamasahe, para mag-STP. Hindi ko po mag-get yung logic doon. Bakit ka gagawa ng kung ano-ano para may pang-STP ka, may pamasahe ka, may panggastos ka araw-araw? Hindi kaya ilaan mo na lang yung time mo sa pagbebenta ng intra, paghahanap ng prospect na mag-join sa'yo. Doon na, kung saan ang energy mo, doon, di ba? Dapat ang success ng isang tao is nagdedepende yan kung anong pinofocus mo. So, itong focus, ang dami, no? Lately, ang daming iniisip ng distributor na kung ano-ano. I'm telling you, this is still the best opportunity na nakita ko. Marami na akong distributors na nakita na nag-lay low or nag-quit, no? Okay lang sana kung mag-lay low lang, may babalik pa yan. Pag nag-quit ka na, ewan ko sa'yo, babalik ka pa rin, pero magre-register ka ng panibago. Pero yung mag-lay low dahil may challenge sa pera, 'di ba? Wala na tayong panahon para magmuni-muni sa mga problema natin. Masyadong mabilis ang takbo ng panahon at ang demand ng pera sa buhay natin, 'di ba? Ang dami nating dapat suportahan. Wala ka ng time para magmukmuk pa, mag-isip pa kung anong ano, gumawa ka na lang, act na, 'di ba? Kasi pag mag-isip-isip ka pa, nakahiga ka, mabuti ka pa, may time kang magganyan, magmuni-muni. Alam mo 'yun, may panahon ka pang mag-iyak-iyak, magtulog-tulog the whole day kasi nga feeling mo ano ka, anong tawag mo doon? Depressed ka. May mga ganun pa na factor. Mas lalo kang madidepress kasi nga wala kang pera, 'di ba? Pag ka, wala kang activity, wala kang pera. Kasi pwede naman ang reaction mo is kabaliktaran. Strong na ako. Based on experience, yes, reality, no? Kasi instead na magbupo ka sa bahay, nagiging unproductive ka, lumabas ka kaya, marami ka pang masolve na problema mo. Kung pera ang problema mo, lumabas ka, wag ka dyan sa loob ng bahay mo or sa loob ng kwarto mo para magmukmok kasi walang mangyayari sa iyo lalo. Lalong dadagdag yung mga problema mo, promise yan. Diba? So, pag may challenge, especially sa pera, na yan ang next, nauna na ako, diba? Pag may challenge na ganyan, kailangan labas. Ha? Labanan natin.
So sabi diyan, financial mismanagement, nauna na ako. Distributors often face challenges in managing their finances, overspending, ayan, devouring capital, and prioritizing personal financial needs over reinvestment. Kaya lagi talaga yan, kahit sabihin mo, ma'am, walang-wala na talaga ako. And walang-wala ka na, gagastusin mo na yung kapital mo. Pag ginawa niyo po yan, lalo kayong mababaon. 'Di ba? Bahala na kung saan ko yung mabaon, no? O, marami tayong, yeah, ako nagdaan din ako sa ganyan. Pero ang initial reaction ko or ang reaction ko talaga pag may kakulangan sa pera, 'di ba? Normal 'yan sa distributor, lalo na ako hindi ako malakas sa retail, 'di ba? Hindi ako malakas sa retail. So, medyo challenging talaga. Kaya lang marunong ako magdala ng pera. Hindi ako magastos. Kaya lang yung iba kasi pagkatanggap, kinakain pati yung kapital. Kaya wala na, no? Tapos na ang buhay, ending na. Kasi ganun nga nangyayari. Learn to live within your means muna. For the meantime, 'di ba? Sabi nga ni Jem Depeng, gumastos, wala pang ang ano, 'di ba? Enough na kita. Grabe ka. Gumastos, wag mo nang bumili ng mahal na sapatos. Ayan. Wag mo muna bumili ng mahal na bag. Oh, 'yun ang sabi niya, 'di ba? Wag mo nang magbakasyon pagka hindi pa kaya. Darating din tayo diyan. Magbabakasyon kayo, yes, pero dapat yung bakasyon na hindi mo pinangutangan yung pinanggastos mo. Yan. Hindi mo hiniram yung pera kasi pag ganun ang ginawa nyo, 'di ba? Ano na yan, lagpas na sa kakayanan yung gumastos yun. Ang balik niyan sa inyo, problema na kasi may utang ka. Pagbalik mo, kulang yung trabaho mo dahil nagbakasyon ka, pero dagdag yung babayaran mo. So, kailangan disiplinado tayo sa pera. Sabi nga, kung disiplinado ka sa pera dito, you're most likely to succeed in this business. 'Di ba? Kasi kailangan magaling kang humawak ng pera. Pahiram lang ito lahat sa atin. Depende yan kung paano natin ginastos or depende kung paano natin ginamit yung pera, 'di ba? Kung mapagkakatiwalaan ka ba sa pera, bibigyan ka pa ng marami ni Lord. Pero kung hindi, dahil magastos ka, nako, wala yan, babawiin yan lahat. So sabi diyan, i-prioritize ang reinvestment sa business natin. For the meantime lang naman yan. Darating ang panahon, nako, pag inayos niyo yung ano nyo, yung sa pera ninyo, inayos niyo yan, talagang darating ang panahon, no? Ang sarap ng buhay natin. Pasyal-pasyal, yes. Bawi ang lahat, di ba? Tipid-tipid, sabi nga, may nabasa ako, tipid-tipid pag may time. Oo, tipid muna ngayon. Yung damit, wag mo nang masyadong magastos, no? Sasabihin mo, ma'am, okay-okay man ito. Magkano lang ito? Yung ukay-ukay mo na 150. Ilang beses ka bumili ng ganyan sa isang linggo? Oh, malaki-laki na rin yun. Try nyo. Kahit ukay-ukay lang yan at maya-maya ka nandun sa ukay-ukay. Di ba? Kwentahin nyo po yan. Malaki din yan. So, matuto, no? Dumiskarte kung paano. Para hindi malaman, mix and match ka dyan. Di ba? Ako, nung nagbibuild ako, dalawang pantalon lang, pero itim pareho. Kaya hindi halata, napaulit-ulit. Yan, no? Secret yan. Oh. Yung blouse ko, yun, medyo may pang 2 linggo ka. Okay na yan, di ba? Paulit-ulit, mix and match, mix and match, mix and match. Ganun lang. Tipid muna hanggat hindi pa kaya, no? Para yung pera natin, di ba, hindi nagagastos pati yung capital. Yun, kailangan i-reinvest muna natin. Yes or yes? I hope you agree. No? So, how many of these have you experienced already? Sa 5 na yun. 5 ba tama? Sa 5 na yun, ilan doon ang na-experience nyo? O, ilan ba doon sa 5? Type kung ilan. 1 to 5, no? And how did you respond to your situation? Nung dumating sa inyo yung mga challenges na yon, paano kayo nag-react? Paano kayo nag-respond doon? Kasi yun ang pinaka-importante. O sabi ni NMD Javi talaga, 5. Yung iba, all of the above. And more? Marami pang wala doon, di ba? Lahat. Oh, yes, oh. Pagka wala kang naranasan doon sa mga challenges na yun, hindi ka nagbi-build, hindi ka nagtatrabaho. So, kung lahat, congratulations, you are on your way to Global Marketing Director, di ba? So, ow! No? Sorry. So, eto, mabagal ang internet, no? 3 psychological responses, no? Ano ba? Ano ang klase ng pag-react mo doon? Nauna ako sa topic ko, no? First is fight. No, pag nakaranas ka doon, when faced with challenges, some distributors adopt a fight response, tackling obstacles head on.
This can lead to increased determination and creative problem solving, but also risk burnout if not managed properly. Fight, di ba? Sabi nga, laban. Lagi nating naririnig dyan, yan, no? Sa mga distributors na feeling natin may problema. Anong sabi natin? Pag may problema, laban lang, best. No? Lagi lang ganon. So, laban lang. Totoo bang lumalaban? O ano? Totoo bang lumalaban? Sana totoong lumalaban, di ba? Laban lang. Kasi lahat ng problema or challenge, natatapos din yan. Basta just be patient, no? Ayan, pag ikaw nag-pray, yun lagi kong sinasabi, pag ikaw nag-pray, i-lift up mo na lahat kay Lord yan. Di ba? Yes, gagawa ka ng ano, pero huwag ka nang problema, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Di ba? Laban, yeah. Laban, bisag walay kalaban, kahit walang kalaban, lumalaban. O nagtataka ka, bakit laban? Sino ang kalaban? Di ba? So, harapin natin yan, no? Kung ano man ang problema natin, and i-lift na natin kay Lord yan, si Lord na bahala, mag-pave ng way kung paano mag-solve yung mga challenges natin, no? So, number 2, the response is, ayan, flight. Ano yung flight? Others may choose to avoid challenges leading to procrastination. This flight response can cause a distributor from being successful because they give up too soon. Ayan, hindi pa nga na, takbo na, di ba? Tinatalikuran yung problema. Di ba? So, kailangan marunong, ewan ko, maraming mga distributors na ganito, kaya walang patience sa success nila. Pag nakakaranas na ng medyong konting challenge, wala na, quit na. Kasi sasabihin, hindi to para sa akin. Ayan, sinabi ng manok. Kasi yung manok, kunting mo lang, takot sa kanya, tatakbo na kaagad yan. No? Bakit siya nandyan, bida? Kasi usually, ganito ang distributors, no? Walang pasensya. So, parang hindi pa alam ang purpose in life. Kaya every time magkakaroon ng challenge, walang ibang no, iisipin kundi tumalikod na lang, no? Lumayo na lang or mag-stop na lang sa paggawa ng business kasi nga ang isip hindi para sa kanila ito. So I hope hindi kayo ganyan, ha. I hope kung meron ka mang isip na ganyan na mag-quit na lang ako kasi give up na, wala na, no? Lahat ng dumadating sa atin pagsubok 'yan. Kung gaano tayo ka tatag or gaano natin kagusto yung mga pangarap natin dito sa lifestyles, di ba? So, and number 3 is, ayan, freeze. Marami ako nakita na ganito, no? The freeze response can cause distributors to become paralyzed by fear or indecision. Ayan. Prolonged inaction can result in missed opportunities and stagnation, di ba? Kasi nga, may mga challenge, parang hindi na alam, no? Hindi na alam anong gagawin, nagmumukmuk na lang, no? Nasa bahay na lang, ano-ano ang inaasikaso, ma'am, sandali lang, mag-isip muna ako, no? Pag-isipan ko muna kung ano talaga, para ba ako sa lifestyles o hindi, nag-iisip ng ganun. Sabi dyan, di lumalaban, pero di susuko. Buti na lang, no? Hindi lumalaban, pero hindi susuko. Hindi umaalis, andyan lang sila, no? So, ayan, sabi daw ni Twinks, no? Si Lord na bahala. Bakit si Lord ba daw nag-STP? Si Lord na bahala mag-STP. So, kailangan, pag may ganito, ewan ko sa inyo kung paano nyo, kasi marami ako nakikita lately ng mga distributors na nasa freeze na response, no? Maraming challenges, andyan lang, di ba? Yung iba nga, hindi na pumupunta sa mga functions, nasa bahay na lang, antay na lang i-chat mo, tsaka ka-chat ulit, no? Or balik. So, sana, no, pag nandito kayo sa ganitong stage, lumapit kayo sa mga uplines niyo or kung sino man mentor ninyo. 'Di ba? Kasi sabi diyan prolonged inaction can result in missed opportunity. Sayang naman, 'di ba? Nagtanim ka na dito, kaya lang na-freeze ka, no? Tumigil ka, yung tinanim mo hinarvest ng iba. Sayang naman kasi nga ikaw nag-iisip pa kung anong gagawin mo. So, minsan nagmuni-muni, ma'am, grabe, ang tagal ko na dito, wala pa rin nangyayari sa akin. Dapat may assessment ka doon. Huwag yung ang response mo, titigil ka at mag-iisip muna ng napakatagal tapos wala ka namang ginagawa, wala ka namang kinikita kasi wala ka ibang trabaho, pero nandyan ka lang, no? Lang, tawag mo, stagnant lang buhay mo, nakalutang ka lang kung ano ba talaga, no? So, kailangan action, di ba? So, lack of positivity in mind, no? Sabi, so, alin ka doon sa tatlo? Paano ka ba mag-react
pag may challenge ka. Type mo yan, 1 or 2 or 3. Yan, type nyo. Kung alin kayo doon sa tatlo. Ikaw ba yung lumalaban pag may challenge? Marami din ako nakita mga distributors na ganyan na pag nakita mo sila parang walang challenge, di ba? Set aside lang yan, naandyan lang yan, pero sila tuloy pa rin. Yan, very good si Ma'am Philly, number 1 daw ang response niya. So, dapat lang, di ba? So, alin ka doon? Gusto natin yung number 1. Pero yung reality, di ba? Minsan nandun ka sa number 3. Yes or yes? Oo, gusto natin yung number 1. Yes, ako lang ba? Nag-enjoy ako sa topic ko. Parang ang saya nito. Matagal ko na dapat sa topic ito. Kasi yan ang parang reality talaga sa mga distributors ngayon, itong topic na ito. So, yes daw, sabi ni Ma'am Zenny. So, papayag ka na lang ba na hindi ka magiging GMD? Ayan. Kasi nga, si Ma'am Gemma Cortez from Iloilo, Rojas? Rojas, di ba? So, sabi dyan, ano ba ang mga strategies na pwede natin gawin to bounce back, no? From being, yung pangatlong distributor, no? Frozen, no? Ano kasi Ana o si Elsa, di ba? So, number 1 is mind tuning. Your mindset is the foundation upon which success is built. With the right attitude, challenges become opportunities and setbacks become stepping stones. Dapat yan ang naka-mindset sa atin na ang mga challenges natin, ano lang yan, part ng process natin. No, sabi nga dyan, stepping stone lang natin yan. Kasi pag hindi naman natin naranasan yan, wala tayong maikikwento sa mga downlines natin. Yes or yes? Oo, no? So, minsan yung mga challenge natin, opportunity yan. Minsan negative lang yung basa natin kasi 'di ba? Hindi natin alam na opportunity pala yung iniisip natin na challenge. So, dapat ano yan, 'di ba? Pag ang radyo na hindi sa tamang istasyon, ayan, wala sa tamang istasyon, iba yung tunog, 'di ba? Masakit sa tenga. Pero pag nasa tamang naman, ang sarap pakinggan, 'di ba? Sa tamang istasyon. So, just like us, no, in this business, yung mindset natin, pag wala sa tono yan, ano mo yan, ipa-tuning mo yan, ayan, ipa-tuning mo yan sa mga tamang tao. Right frequency? No? So, karag-karag, yes, no? Yung iba yung tunog. So, dapat, marami tayong mga distributors na ganyan. Minsan nga, kahit active, di ba? Karag-karag. Hindi naka hindi tama yung tuning niya, no? Yabag ba kung kanta pa, no? So, number 2, ano ba ang strategy mo, no? Smart goal setting. Yan. Bakit meron bang hindi smart? Oo, meron, no? Breaking down goals into achievable steps helps maintain focus and motivation. So, celebrating small successes along the way keeps the momentum going and boosts confidence, no? Smart goal setting. Ayan, hindi lahat ng nag-goal kasi minsan, 'di ba, goal set, wala naman sa puso at saka ang laki-laki ng goal, parang imposible naman. So, para maging possible at saka hindi ka ma-overwhelm, kailangan i-divide mo yan, i-chop, chop, chop, chop. May daily goal ka, may weekly goal ka, may monthly goal ka. So, ganun. And may long-term goal ka. Para, di ba, hindi ka, sabihin mo, pagtingin mo pa lang sa goal mo, ang laki-laki naman ng goal ko, imposible ito, hindi ko ito kaya. Tigil ka na. Kasi, di ba, overwhelming nga. So, step by step lang. Daily goal, everyday goal mo, ano ba yun, dapat kailangan maintindihan or ano mo yan, anong tawag ko dyan, maayos mo, no? Maayos mo yung goal setting mo. So, pag may nagawang appreciate, no? Celebrating small successes along the way. No, celebrate. Paano ka mag-celebrate, ma'am? Tipid muna tayo. Tapikin mo na lang yung mo. Teka, sandali, tingnan ko yung mga. Tapikin mo yung sarili mo. Celebrate. Very good ka talaga. Very good ka talaga. Tipid yun. na pag-celebrate ng success. Di ba? Galing-galing. Hindi. Joke lang. So, masyadong kuripot na daw si GMD. No? So, reward yourself. Kasi maraming mga distributors na gusto nila talagang nare-reward yung self nila. Ako kasi parang hindi ko maalala na may kuripot talaga siguro ako, no? Hindi ako pero pag after cut off yan, celebrate, mga ganyan. Pero yung, yung daily or may mga hindi masyado, no? Kulang siguro ako sa ganun. Kasi ako parang ito, trabaho. Ang GMD, ang for me is the reward talaga is the GMD. Kaya talaga tinrabaho yan, no? So, but anyway, for those na gusto ng mga
na mga ganito-ganito, na mga celebration, maraming ganon. Pero sabi nga ni GMD Peng, sabi ni GMD Peng, wag muna. O ibang ano 'yon, no? Hindi makaka-relate yung ibang hindi nakasama sa discovery. But sabi nga no, magtipid muna, wag munang mag-spend ng so much, no? Sabi ni Jem Dipeng, wag munang isama sa pasyal ang mga wala pang pera. Kasi masyadong na-overwhelmed daw sa pasyal-pasyal, gusto pasyal ng pasyal. 'Di ba? Ay, yung pinampapasyal, pinangungutangan. So, hindi, wag muna daw, no? Wag daw isama yung wala pang pera. Eh, sinong gustong gumala dito? Taas ang kamay na lang. Nakatingin ako sa ano. Gusto nating gumala, di ba? Pero sabi ni Jem Dipeng, pag walang pera, wag daw, isama. Kasi mangungutang yan para may ipanggasto. So, hindi pala dapat. No? So, I learned. Yun yung pinaka-take away ko sa ano, sa Discovery Samal na ano na incentive na yung training na part doon. Kasi ako lagi gusto ko sama tayo sama. Oh, gusto ko pupunta kami ng mga elite sa Dubai. Sinong gustong sumama? 'Di ba? Maraming gustong sumama. Pero ang makakasama lang ang ano, may pera. Oh, yun lang makakasama. Patay tayo diyan. So, may ilang buwan pa tayo? Oo, titingnan ko yung mga passbook ninyo. Kung may pera na diyan na ano allotted for travel, yung travel fund ninyo, kung may laman or wala. Kung wala, iwan, no? Iwan, iwan. So, Ma'am Lucille, sasama ka ba? Ewan ko kay Ma'am Lucille kung sasama siya, no? So next is, number 3 pala tayo, profiling. Ayan. Surround yourself with like-minded individuals that will keep you motivated and stop you from giving up on your dreams. Yan ang kabarkada mo. Yes or yes? Okay. So next is time management. Ayan. Prioritizing tasks and managing time efficiently helps you in staying consistent and focused on income-generating activities, reducing stress because of time constraints, and increasing your overall productivity. So, dapat kailangan, no, to bounce back, no, sa mga challenges, manage mo, ayusin mo yung time mo. Bawasan mo yung time sa non-income generating activities. Ayan, yun na yung right term. Non-income generating activities mo. Dapat marunong kang mag-identify kung ito ba nakakatulong sa business mo or ito pwede namang ipagpaliban itong gagawin kasi hindi naman to connected sa pagbibuild ko ng business. So, bakit laging ganun yung mindset natin? Sandali lang naman ito. Kaya sabi ko sa mga distributors, no, give your 100% dito. Ngayon lang ito. Darating ang time, magagawa mo rin kung anong gusto mong gawin. Tapusin mo lang itong run mo na ito to Global Marketing Director. Basta prioritize, no? Minsan nasa-sacrifice yung ano natin, yung personal, no? Even your personal happiness nasa-sacrifice for the sake lang sa business natin. So, yung time mo minsan sa family, nasa-sacrifice din yan. Kailangan yung tanggapin yan. Kasi kung hindi ka marunong anong term mo dyan, ano ngayon, eh, hindi, um, yung parang kapalit, mag-compromise, yon. Pag hindi ka marunong mag-compromise dito, wala. Kasi gagawin mo kung anong gusto mo eh. Ayaw mo na nagsasacrifice ka. Yes, I understand, no? Gusto natin ng time sa family natin. Alam ko yan, di ba? At ang sarap mag-spend ng time with our family. But for the time being, tanggapin mo na meron talagang oras na masasakripisyo dahil ginagawa mo itong business na to. Darating ang panahon, matatapos din tayo. Pag nag-GMD kayo, you can spend, no, time whenever you want with your family. So, ito, ang sakripisyo po sa business natin, kaakibat po yan sa pagbibuild natin. Hindi pwedeng walang sacrifice at pagiging GMD ka, walang ganon. May sacrifice talagang mangyayari. So, next is, meron pa ba? Ayan, detox program. Ayan, hindi lang sa products natin ha. A healthy distributor is an earning distributor. Kailangan we should take care of ourselves, no? Give time to take care of your greatest income generating asset. Otherwise, it will become your family's liability. Yes or yes? Poor health could lead you to bankruptcy kasi hindi ka na makakapagtrabaho. So, I hope naintindihan nyo ito, no? We should take care, yung po yan.
pag yung tulog naman, ha? Masyado tayong na ano doon sa tulog. Yung tulog na yan, pag medyo may edad na, 5 to 6 hours na lang. Pag sumobra doon, hindi na rin mabuti, hindi na rin maganda sa sa health natin pag sumobra na doon, di ba? Yun na lang yung tulog ng may edad na, tanggapin natin may edad na tayo, di ba? So, um, kasi, di ba kung masyadong, ewan ko, ako, I really believe in, yung maaga kang nagigising, di ba? Mas alert, kasi based on my experience ha, ako pag natulog ako ng maaga, pag natulog ako na ng hanggang umaga na, like inaabot ako ng 6:30, ganyan, 7 o'clock, wala na, matamlay na ako. Yung feeling ko iba, mabigat na ang katawan ko, no? Yes, Ma'am LV, may edad na kasi. Tanggap ko na yun na may edad ako. Bakit kayo wala? Ako lang, ako lang. O, di ba? Pero importante ang mag-rest. Yes, no? Pero wag naman yung sobra na, no? Kasi, di ba, ano pang production mo for the day kung naubos na sa kakatulog? Ako, ewan ko lang kung ano, ako lang ba ito or marami din dyan sa atin, no? Ako kasi pagka kahit ganong ano, kahit anong pagod ko, no, a day before, pag nakatulog na ako, renewed na naman ako niyan, no? Because siguro sa grabing motivation, no? Ang motivation talaga is very important, no? Yan ang gigising sa inyo ng maaga. Yan ang magpapatrabaho sa inyo kahit pagod na kayo. Your motivation, no? Kaya kailangan ma-define natin yan, ha? Paurong, kuya, o mag anong tawag mo diyan? Anong urong sa Tagalog? Bangungot, no? Babangungutin kayo. So, um, take take care sa self, yes. Eat. Ako, lagi kong inaano sa mga distributors, okay naman yung diet, mag-diet kayo. But dapat alam nyo kung anong effect nun sa inyo, no? Mag-research din pag may time, no? Kung wag din magpasobra ng payat, no? Yung sakto lang. Yeah, proper diet. Kasi pag sobrang payat, para din tayong walang pera. 'Di ba, payat na payat, wala tayong kinakain. Iba, no? Iba naman kasi yung healthy na payat sa payat na payat, 'di ba? O, pag masyado kayong payat, magpataba kayo ng konti. Hindi ko sinasabi, alam niyo naman yung range ng healthy na katawan at saka yung obese or malnourished na kayo, ibang usapan din yun. Isa doon, pero wag din yung payat na payat kasi mukha tayong may sakit. Parang hindi, wala tayo sa health industry, no? Hindi, iba din yun. Ano yan? Excuse yung chubby, no? Maganda tingnan. Chubby is the new sexy? Ano lang yan? Sabi dyan, excuse or ano ba tawag mo dyan? Hindi excuse. Yung basta, no? Parang justification. Justification na lang yung chubby is the new sexy, ha? So, but ang bottom line is we have to take care of ourselves para magiging effective tayo sa field or sa ating mga work. So, number 6, taking ownership. You are not an employee. You should take care of your own business, no? Avoid being stagnant. You have to practice an entrepreneurial mindset, which involves taking initiative, being proactive, and embracing the idea that you have to keep on learning to keep on growing. So, always remember, hindi tayo mga empleyado dito, no? Tayo ay mga negosyante at may-ari tayo ng mga negosyo natin. So, kailangan mag-isip, no? Ang distributor, huwag yung iasa lahat sa upline ang pag-grow ng business ninyo. Kailangan mag-isip din tayo kasi negosyo natin ito. Paano ba ma-excite ang mga downlines natin? No? Ano bang pwedeng gawin? Di ba? Kahit ano, isipin nyo ang business ninyo, mag-aral, no? Uh, paanong effective for you, no? Kasi hindi lahat ng sinasabi or tinuturo sa atin effective sa atin. So kailangan din mag-isip ka as long as within the system lang, it is allowed. Yes or yes? No. So next is, kasi matagal na pala. Number 7, brainstorm with mentor, no? Ang unang tanong, may mentor ka ba? Pangalawa, alam ba ng mentor mo na mentor mo siya, di ba? So, a mentor-mentee relationship provides continuous guidance and support, which helps in avoiding common pitfalls. Remember to be hot, no, when seeking mentorship. Ano yung hot? Honest, open, and transparent. So, kailangan, no? Kailangan ilahad nyo
lahat. Walang itago, no? Walang itago kasi pag may tinatago kayo, hindi na alam ng mentor nyo, alin pa ba doon ang totoo, ano ba talaga, no? Oh, so kailangan alam niya, no? Lalo na pag nakakaapekto ito sa business niyo, kung ano man ang sitwasyon ninyo. So, hindi easy, no? At hindi rin lahat nakakaintindi nito kung ano yung mentorship. But try your best, ask questions, no? Sa mga uplines niyo or mentor niyo, kung ano ba ang dapat gawin, no? Paano ba talaga ang right way sa mentorship, no? And from there, no, makakabuild kayo ng trust. And of course, pag may trust na, yan ang laging kausap mo, no? Wala nang ito, dapat ang ka-brainstorm mo si mentor mo. Hindi yung downline kasi una-una, ano pa lang ang kaya na isipin ng downline, iba pa yung level ng pag-iisip niya. Hindi pa, dapat level and above. Yun dapat ang ka-brainstorm natin. Yes or yes? Okay, so kailangan may ka-brainstorm pala. So these strategies will help you in fighting the right battles, fleeing from wrong decisions, and freezing the thoughts of giving up. So kailangan, no, uh, gawin natin ang lahat, 'di ba? To succeed in this business because nandito na rin lang tayo, nakita na natin ang right opportunity, nakita na natin this is the best opportunity, hindi lang siya right, no, but the best opportunity, and wala na tayong hanapin pa sa business na ito kasi nandito na lahat. 'Di ba? Nandito na lahat, package. That is why this is the best opportunity. Merong mga taong magtuturo sa atin, the best yung product natin, ang tagal na ng kumpanya natin, very stable, wala ka nang hanapin pa. Ang kulang na lang is ikaw. Kung gusto mo ba yung mga pangarap mo na makuha dito, no? Labanan, normal lang yan, mga challenges. Labanan lang yan, di ba? Kung hindi mo na kaya, may mentor ka. Always remember, may taong tutulong sa'yo dito sa pag-iisip ko ano ba ang dapat pang gawin sa business mo. So, sabi dyan, remember, quitting is not an option for those who are determined to succeed. Yes or yes? Di ba? Wala sa listahan natin yan, ang pagkukwit. Di ba? Pag ikaw gusto mo maging global marketing director. So I hope, no? Ito, naka-learn kayo. Type naman kung meron kayong natutunan. Yes, Jan, no? So I hope nakatulong ito. We have still a week, more than a week, no? Bago mag-cut off. Kung ikaw, nag-fall ka man doon sa flight or freeze klase ng distributor, no? Sana baguhin natin ang takbo from now on, 'di ba? Hanggang sa magiging global marketing director tayo. Alam ko hindi madali. Alam ko talaga 'yan, no? Alam namin 'yan ng mga uplines ninyo, hindi madali. But I know kaya ninyo. Hindi man madali, may mga challenges man, pero alam ko kaya natin labanan lahat 'yan kasi mas malaki ang pangarap natin kaysa sa mga challenges natin. So, sana, no? Marami kayong natutunan today. Baon niyo yan, no? And I hope kita-kita tayo sa pagiging Global Marketing Director. Thank you and good morning.